sa pagpunta ko ngayong araw dito sa Infanta, ramdam ko kaagad ang natural na yaman ng inyong bayan. Kaya hindi po ako nagugulat na champion po kayo sa pagtanggol kay Sierra Madre, na siya rin nagtatanggol sa ating lahat. Dama ko po rito yung likas na ganda at lakas, tatag ng mga kabundukan, ang magagandang baybayi na punong-puno ng buhay, alam na alam po ng ating mga mangingisda sa ating piling, at siyempre, ang sariwang hangin. Na gaano pa man kainit dito sa ating bansang Pilipinas, ay nagdadala ng ginhawa po sa atin. At hindi lang po ang ganda ng lugar, kundi siyempre, pati ang galing at ang puso ng ating mga kababayan. Kaya kung sinabi po ni Mayor L.A. kanina na matagal-tagal na po tayong magkakasama at nagbabayanihan, nais ko lamang pong i-affirm yun sa inyo ngayong araw na yung aking suporta po ay nananatili mula noon hanggang ngayon, hanggang pa po sa, yung natitira ko pang buhay dito sa mundong ito. Sa loob man o sa labas ng Senado, kakampi po ng Infanta LGU at ng bawat infantahin, ako po, ang inyong lingkod, si Risa. Ang pinakamagandang balita po na dala ko mula sa Senado ay sa wakas, pagkatapos ng 5 linggo, higit 1 buwan ng drama, habulan, taguan, putukan, mga pagboboykot, sa wakas, nakabalik na po kami sa trabaho. Salamat po para dyan. Ay, nako. Back to work po talaga kami sa araw pa lamang ng special session. Sa isang maghapon lamang iyon, ang dami na po namin nagawa muli at naisulong. Unang-una na po, naaprubahan na po namin on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Yes, para po sa ating mga dakilang BHW na isa sa pangunahing haligi ni na Mayor L.A. sa kanilang pagre-reforma at pagmomoderno sa sistemang pangkalusugan dito sa Infanta. So sa pamamagitan ng batas din iyan, maisasaayos na po ang sweldo mula sa bawat barangay hanggang mula sa DOH, ang mga benepisyo rin at ang career development ng ating mga BHW. Naaprubahan na rin po ng Senado ang bersyon namin ng Philippine Geriatric Center na ito po, magiging ospital para sa mga lolo at lola sa pamamagitan din ng mga regional centers para sa ating mga geriatric Filipinos. At yung HOSIP o Health Outreach for Seniors and Indigent Patients. Sa pamamagitan nito, ang ating pong mga LGU ay makapagdadala ng mga libreng wheelchairs, hearing aids, at iba pang assistive devices sa ating mga matatanda at indigent na kababayan dun mismo sa sarili nilang mga tahanan. Hindi na po kailangan pumunta sa barangay health station o kahit sa munisipyo. Dadalhin na po diretsyo sa mga tahanan. At bilang tagapangulo ako muli ng Senate Committee on Health, patuloy po yung aming pag-monitor ng mga pambansa at lokal na programa para sa mga bagong nanay at ating mga bagong silang na mga sanggol sa ilalim ng kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Yun pong kalusugan sa first 1,000 days na pinag-uusapan din namin ni Mayor L.A. kanina sa munisipyo. At bilang namang bagong takapangulo ng Senate Committee on Economic Affairs, tututukan ko po talaga ng higit yung pag-ahon ng ating mga vulnerableng sektor. Gaya na po ng mga tsuper, operator at transport cooperatives sa ating transport sector. Kaya mabuhay po talaga yung ating mga TODA dito po sa Infanta. At para sa ating mga OFWs, may nakahain po tayong panukalang batas para sa 52.8 billion pesos supplemental budget. Ito po, kasama dito yung 12 billion pesos para agarang palawakin ang subsidy
at suporta sa public transport sector. Sa pamamagitan nitong supplemental budget at iba pang pamamaraan namin sa Senado, palalakihin po ang government assistance sa PUV sector, sa public utility vehicle sector, mula po sa bus hanggang jeep, hanggang pa sa tricycle, at di lang po sa Metro Manila, di lang po sa iba't ibang syudad sa ating bansa, hanggang dito po sa Infanta. Napag-uusapan na rin lamang po natin ngayong crisis muli, ang dami pong karagdagang hamon. Dati nang maraming hamon, nadagdagan pa po ang mga iyon. Pero hindi po tayo sumusuko, di ba mga kababayan? Yes, tuloy lang ang laban natin para sa bawat pamilya, komunidad, bayan, at para sa buong bansa natin. Dito, mula sa Infanta hanggang sa buong Pilipinas. Feel na feel ko po yung ganitong mga kwentong buhay natin. Kasi hindi rin naman po ako bago sa hirap ng buhay at sa sipag na kailangan natin sa paghahanap buhay. Ewan ko kung baka hindi po alam ni Mayor Ellie ang buong kwentong ganito, pero yung aming mutual friend, alam na alam po niya ito. Mula nung high school ako, teenager, nagtatrabaho na po ako, dumidiskarte, kumakanta-kanta, nagbo-voice dubbing, translating ng mga cartoon, nag-audition para mag-host sa mga programa. Kaya ang biro ko naranasan ko rin pong maging child laborer. Kasi rumakit po ako mula nung high school para po madagdagan ang allowance. At kahit hanggang kolehiyo, hanggang early 20s ko, opo, naging scholar ako sa Ateneo, pero bilang panganay, naranasan ko rin patuloy na maging working student at ilang beses din po akong umutang sa mga kasama ko sa student council para din madugtungan yung allowance ng mga kapatid ko hanggang sa huli kami pong lahat ay nakapagtapos. Lumaki ako, nag-asawa, nagkaroon kami ng 4 na anak, yung binasa ni na Miss Elizabeth na mga pangalan kanina. Pero 2 dekada na po ang nakararaan. Sa isang iglap, naging solo mom po ako. Sino mga kapwa ko solo parents dito? Ayan. Siguro yung ibang byuda rin dito, alam nyo yung gulat sa ganyang biglang pangyayari. Bigla na lang, mag-isa akong magbubuhay ng 4 na maliliit. Wala pang teenager nung panahong iyon na namatay yung late husband ko. So, ako na lang mag-isa ang kailangang sumuporta sa 4 na pangarap sa buhay nitong mga maliliit kong anak. Sa tulong din ng mga ninong at ninang nila, inutangan ko rin para sa mga tuition nila at naging close kami nung kahera dun sa high school ng panganay ko. Kasi buwanan po ako magbayad ng tuition niya. Kaya naging ganun na kami ni cashier. Nung hinulog ko sa kanya yung pang-4 na pong installment ko, nung magtatapos na yung panganay ko, sabi niya sa akin, "Ma'am, nakaraos tayo!" Hindi niya sinabing ikaw, sabi niya tayo. Kasi feel na feel po niya yung pagsusumikap nating mga solo parents at nating mga byuda rin. So, tapos, hindi pa natigil doon yung mayang-mayang hamon sa buhay na natural sa atin bilang tao at bilang isang bayan. Bago akong naging senador, ilang beses munang natalo. Ay nako, ito, alam ito ni Mayor L.A. Una akong sumubok, talo. Sumubok ng pangalawang beses, natalo muli. Ayan, nagsimula na yung mga sinasabi-sabi na, ay, wala na yan. Kulelat sa survey, ilang beses nang natalo. Wala na yan. Sumubok na lamang ako ng pangatlo, huling beses, sa wakas, nakapagtrabaho din sa Senado. At sa susunod na pagkakataon, salamat po at salamat sa Infanta sa pagkakataon binigay niyo sa akin. Sa susunod ay nakapag-re-elect din at patuloy sa pagtrabaho. So, kumbaga, sumugal din po ako sa mga laban na sabi ng iba ay imposible.
Pero hindi ako huminto tulad nyo. Nagpatuloy po ako tulad ng pagpapatuloy ninyo at nating lahat sa mga hamon sa buhay. Dahil naman, kapag alam mo na tama ang ipinaglalaban mo, pag kinakailangan ang pagsusumikap mo, hindi ka talaga titigil. Di ba? Yes, alam po natin yan sa ating personal na buhay. So, bilang pangwakas, kaya po sa mga minamahal kong mga kababayan dito sa Infanta, kaya natin ito. Marami talagang hamon ngayon, pero kinakaya, kakayanin po natin ito. Magpupursige po tayo at patuloy na mangangarap pa rin. Tayong mga Pilipino, tayong mga tao, patuloy na mangangarap ng isang mas magandang bukas. Mula Senado hanggang Infanta, palakasin po natin ang ating datinang koordinasyon at pagtutulungan at lalong palaguin. Kasama niyo ako lagi, Mayor L.A., kasama niyo po ang aking opisina palagi, mga kababayan ko dito sa Infanta. Bukas po itong opisina ko para patuloy na maglingkod sa inyo. Marami pong salamat sa inyo mga kababayan. Mabuhay ang Infanta, mabuhay ang Pilipinas.